today will be our lesson 4, and I hope that it will encourage all of us because I call this preaching joyfully serving the Lord. Joyfully serving the Lord. Are you joyful serving the Lord? Amen. Yes, we are. Whatever happens in life, we are joyful in serving the Lord even through ups and downs. And today, I hope that this life counseling would make you even more joyful in serving the Lord. I ask again, are we joyful serving the Lord? Amen. So we should keep that joy in our hearts, brothers and sisters, because being joyful in serving the Lord, it's not just an ordinary feeling. It's the fruit of the Holy Spirit. Ug kung malipayon ka nga mga lagad sa Dios, igsuon mo lahutay ka sa imong pagtuo. Kay pagdili na malipayon, di ka mo lahutay sa imong pagtuo. Walay nilahutay sa pagpangalagad, sa pagsimba, sa pagsunod sa Dios nga dili malipayon kay bunga kana siya sa balaang espiritu. And every time we feel joy in our hearts serving the Lord, we should cherish it because it is a grace. Having joy in your heart serving the Lord is a grace, a precious grace from the Lord. So right now, ato ang tukiin igsoon, why do we find joy in serving the Lord? Unsa ang reason? Unsa ang mga rason, biblical reasons, nga magmalipayon ta nga mga lagad sa Dios? What are the reason that we should be joyful in serving the Lord? Ug mudiretso na ko ingon sa inyo with this 3 points that we have today, kay para makabalo na gyud ta nga kailangan padayuno nato ang ato ang kalipay. O kung naay mga kasakit, kailangan magmalipayon ta igsoon kay it's God's will that we will be joyful in serving Him. The first reason that I will give you today, reason of being joyful in serving the Lord is first, because we are doing the most important work of all. That's the first reason. What we are doing here in the church, anything that we do outside this church for the Lord, it is the most important thing. Mo anay pinaka-importante sa tanan nimong gibuhat, ginabuhat. Ang mga buluhaton sa balay, ang imuhang trabaho igsuon, importante sad na siya, pero dili ni anak malabuan ang imuhang mga ginabuhat para sa Dios. Kay maunay pinaka-importante sa tanan. In John 4:34, kadto ni siyang time nga na-meet ni Jesus ang Samaritan woman. Unya mo ni giingon ni Jesus sa iyahang mga disciples kay natingala man sila sa dihang tagaan siyang pagkaon dili siya mudawat. Ug mao ni gi-answer ni Jesus. John 4:34. Then Jesus explained, "My nourishment or food comes from doing the will of God who sent me and from finishing His work." Ana si Jesus, His nourishment comes from doing the will of God who sent Him and from finishing His work. Gi-emphasize ni Jesus igsuon sa mga disciples, giingnan niya ang mga disciples, nga iyahang ginabuhat, o itudlo niya, o buhaton nila sa umabutay nga panahon, mauna ang ilahang nourishment, mauna ang pagkaon sa ilahang kalag o sa ilang espiritu igsuon. Importante kaayo. Di gyud nila baliwalaon. In Matthew 6:19-21, anang Ginoo, don't store up treasures here on earth where moths, mga gamo-gamo, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Store treasures in heaven where moths and rust cannot destroy. Di gyud mataya igsuon. Ang imuhang reward, imuhang maangkon tungod sa pagpangalagad sa Dios, pag-abot sa langit.
di gyud mawala. Walay mga gamo-gamo nga mudaot. Walay taya nga madaot. 100% madawatan gyud nimo igsoon. That is why we are joyful in serving the Lord. As we read the passage, brothers and sisters, we will understand that we find joy in everything that we do for the Lord because it is the most meaningful and purposeful work we do. Everything, all the things that we do in this world, ang ato alang masig unsa kagamay. Maskig unsa kagamay, apil tong ni sayo ang mga bata dinhi ganina abi na kog Thanksgiving. Di pa di ay sa February pa di ang Thanksgiving. Kadto igsoon, importante kaayo to siya at tumbangan sa Ginoo. Og dili malabwan sa buluhaton sa kalibutan ang kadtong gibuhat sa mga bata ganina. So nakastore na sila treasure sa heaven. Palakpakan na to mga kids. No, they store treasures in heaven. Paminaw nimo simple lang imuhang ginabuhat igsuon. Simple lang imuhang ginabuhat kay i-compare nato sa buluhaton sa kalibutan nga with all the rewards, with all the recognition. Pero usahay igsuon buluhaton sa kalibutan sa sugod ma-overwhelm ta. O ganahan kay ta o excited kay ta, pero taod-taod pwede ta makabati og kalaay, mawad-an tag gana maskin pag sa ato ang trabaho. Pero ang mag-motivate na lang sa ato ay igsuon kay kailangan mabuhi. Mao'y nagabuhi sa imong pamilya, imong trabaho, dako og sweldo. Mao na lay mohatag sa ato ag kusog usahay, pero igsuon dili ingon ana ang buluhaton sa Dios. Kay bisan pag naa kay honorarium or wala, motivated ka mga lagad sa Dios. Kay kana imong ginabuhat maunay tinuod. Maunay pinakalalom ug maulang nay permanente nga imuhang maani hangtod sa kahangturan. Kay kung dili importante ato ang ginabuhat sa simbahan o ginabuhat nato as Christians, nganong namatay man si Jesus para ani. Nganong nagpakamartir man ang ato mga ancestors, mga Christians, ang mga apostles, nagpakamartir tungod sa ato ang pagtuon, nagpakamartir tungod aning ato ang ginabuhat karon igsuon. Dili man ta ilansang sa cross, dili man ta bunal-bunalan tungod sa atong pagpangalagad, and the least we can do is we are willing, we are joyful to serve the Lord. And you will treasure what you are doing right now. And you will see it as the most important, the most meaningful, and purposeful thing that you do. Because it is very important for the Lord, so it is important to you. We find joy in everything that we do for the Lord because it is the only imperishable work we do. Maura ni dili mawala. But I commend everyone who work hard to achieve what they have right now. If you have car, if you have house, if you achieve at school, I commend you. That's good. Igsoon, maayo man na siya that you do, no, you work hard to accomplish your dreams in life. That's very good as long as wala ka na appeal sa mga nagkuha na lista dito sa flood control. Maayo kayo na siya. Basta wa ka na-appeal sa mga beneficiaries sa flood control, maayo kayo na igsoon that you fulfill your dreams in life. Pero, whether we like it or not, brothers and sisters, maski pag-empire ang atong gibuild sa kalibutan, maski pag unsa kahumot, unsa kasikat ato ang pangalan sa kalibutan, whether we like it or not, I'm so sorry, mawala gid na siya. Kauban sa ato ang kamatayon, mahuman ang tanan. Pag mamatay ta, mahuman ang tanan. And I'm so sorry because masig unsa pa ato ang achievement sa kalibutan, malimtan yun ta igsoon from generation to generation. Moabot ang panahon nga kaning mga sikat nga artista. Usahay gani, mangutana ko kay Bella, kaila ka ani ni Kuan? Ingana, kaila ka ni Dolphy? O siya kaila ni Dolphy? Di ba sa to, kaila kita ni Dolphy, pero sila Bella, ilahang batch, wa na sila kaila kay Dolphy. So masiun sa ato ang gi-invest sa kalibutan igsoon, malimtan ra gyud na siya, mawala ra gyud na siya. Manang I encourage you, masiun sa kalisod ang kinabuhi, masiun sa ka-hectic ang schedule,
Oh, masiun sa pangato ang gidangatan sa kalisod, ka-struggle sa kinabuhi. I ask you, I encourage you by the encouragement of the Lord. Please, do everything that you can to serve the Lord. Please serve the Lord. Do something for the Lord. Anything that you can. Partida na naigsoon because anything that you can. Nobody, and even God will not pressure you. Anything that you can do faithfully for the Lord, do it. Pagsakripisyo igsuon para sa Dios. Kay maura na ang butang nga pagmamatay ka, maura na'y mabilin sa imuha. Ang imuhang gibuhat para sa Dios. O kana nga sakripisyo, dili sakripisyo nga bunga sa kapugos, o kasakit. Kay gipugos sa preacher, igsuon, make it your willing service for the Lord. And when you are willing, you will be joyful. Kay i-bless sa Ginoo ang mga taong nga willing na ngalagad sa iyaha. And I ask you this, make your service for the Lord a privilege, not something that you deserve. And God is so desperate asking for our service. No. When we serve the Lord, we receive the grace and we receive the privilege. Kay pwede igsuon nga wala ka gipili sa Dios nga mga lagad kaniya kay siya hari. Siya Dios. And of all people in the world, you are one of those people chosen by the Lord to serve Him, to serve the King. It's a privilege, brothers and sisters. So we must be joyful serving the Lord because it's a privilege to serve Jesus Christ. Please appreciate. Huna-huna, igso na imong ginabuhat karon para sa Dios. Sige daw, huna-huna atanan. Apil mamunit og basura sa simbahan. Apil na siya. And say to yourself, this is the most important thing that I do. Please say, this is the most important thing that I do. Yes, that's very true. Kailangan tuuhan na to na, makonvince taan na igsuon nga maugid na ang pinaka-importantes nga butang sa imong kinabuhi o ikalipay nimo igsuon nga buhaton na. And the next reason, I told you a while ago that it's a privilege to serve the Lord. Because, second reason is, we are serving Jesus Christ, the Lord of Lords. We are serving Jesus Christ, the Lord of Lords. Feel it. We are serving Jesus Christ, the Lord of Lords. Amazing. Grabe. Ultimura ka nga tao, napuno ka sa sala, before ka naabot sa simbahan, darkness in mong life, and then you discover that you are one of those people chosen by Jesus Christ to serve Him. Dili basta-basta ato ang giserbisyoan igsuon. Kung manerbisyo ta sa hari sa kalibutan, malipay baya ta, ma-flatter gyud ta, ma-overwhelm ta. Pero kanang hari nga ato ang giserbisyoan, dili na Dios ug mamatay ra sa na badugta sama nato. Amen. O nga ato ang giserbisyoan igsuon, buhi hangtod sa kahangturan kay siya Dios. Colossians 3:23 to 24. Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Jesus Christ. Katong mga bata nga nanayaw, ganina, nang limpyo, nag-welcomer diha, nag-soul winning, nag-lead og mga tao. The master that you are serving is Jesus Christ. Dili ang pastor, dili ang simbahan, igsuon. Bonus na lang na, sub na lang na, pero ang imuhag yung gibuhatan sa tanan kay ang master na nasa taas. Romans 14:7 to 8. For we don't live for ourselves or die for ourselves. If we live, it is to honor the Lord. And if we die, it is to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. O gituki po ni Paul din igsuon nga di na nato pakialaman kung giunsa pagserbisyo sa uban ang Dios.
Di ta makialam kung giunsa pag-honor sa uban sa atong mga brothers and sisters ang Dios. Kung naay mga tao nga di mukaon ani, kay naa sila mga restrictions, unya wa ka kauyon, kay nganong di siya mukaon ana. Kalami anang dinuguan, nganong di man ka mukaon ana. Dili na nato pakialaman as long as they honor the Lord. So kung napoy tao nga kaunon tanan, apil sagbot. Apil sagbot, kaunon tanan. Di po ta sama na siya, anak si Paul. Di ta magsigig panghinaway o pakialam sa atong mga brothers and sisters, giunsa nila pag-serve ang Ginoo as long as they honor the Lord. So pag inguna na igsoon, magmalipayon sadta. Kanang dili ta magsigi ganig tuki-tuki. Gingon po din ni Paul, nga siya'y bahala sa iyang servants in the end of time. Walay right ang anyone sa atoa nga magsigig pakialam sa mga servants sa Ginoo kay siya'y bahala na kay iyahan ng servants di daw na atoa. So murag giingon ang Ginoo pa, kung gusto ka malipayon mag-serve sa iyaha, mind your own business. Focus on what you can do for the Lord. So we find joy in serving Jesus Christ because we serve the Master of all. We serve the Lord of Lords, the King of Kings. Ug ingon siya, ihatag niya ang inheritance. Sa mga nangalagad kaniya, ihatag niya ang inheritance. You know, in 1 Peter 1:4, nagstorya si Apostle Peter dito og priceless sa tanang mga nisunod sa Dios og nituman sa Dios in the end of this life, they will receive priceless inheritance. Pure, unchangeable, and will never decay. It will be given to you, brothers and sisters. Walay laing makahatag ana. Walay laing dili si Elon Musk. Di ba siya pinakadato karon? Pwede kanya taga-ag kwarta. Pero ang kwarta pwede mawala. Di na kaya hatag ni Elon Musk sa imo igsuon. Inheritance that is priceless, pure, and unchangeable. Kaya nga naman, dili man sila ang master of all. Dili sila ang master of all. Maski pag naa sila i-claim nga sila ang presidente, asa sila nga presidente, asa sila nga hari, although yes, we respect them of course, but they are not the master of all. Munang dili kay takatuo sa ilang mga promises. Munang diha sa pagboto, mura silang master of all. Ang tanang kalsada nga nangahiwi akong kaya straighton. Waday ito no na, waday na straight ba no? Mga ginansya lang ang nakuha, wala na straight ang dalan. So magmahay ka sa imong butuhan. Kay Myra didto, pag during campaign, murag ka ng tag-iya sa universe. Pero sa dihang, actual na, matingala ka, unsa lang gibuhat para mulambo ang Pilipinas. Pray for the Philippines. Pero Jesus is the master of all. Ang imong pinakagusto sa kinabuhi igsuon, satisfaction and unending joy. Wow. Nindot nga kinabuhi igsuon, kinabuhing walay katapusan, wala gilaing makahatag ni ana ang Dios lamang. Mo nang dili ta tingala igsuon nga pag mangalagad ta sa Dios, murag niguot ato ang kinabuhi. Sa una daghan pa kay tagtay magdota, pero sa dihang nangalagad ka sa Dios, nawala na imong time sa pagdota nga mura na niya kaunon tanan imong time. Imong talent mura na ginahurot sa Dios. Ngano man na ayaw ka tingala because He is the master of all. He is the master of all. Munang dili ka mag-ingon sa imong kaugalingon igsuon nga, ay, dili ko gusto mga lagad kay dili ko okay. Kay na ako'y mga pinagdadaanan, na ako'y mga weaknesses. Even in your weaknesses, brothers and sisters, Jesus is the master. So when Jesus is the master, ang imong iingon sa imong kaugalingon, flesh, you obey Jesus because He is the master. Musimba gyapon ka ha? Self, I'm talking to you. You go to church, even if you don't feel good, you go to church, Jesus is the master, not you. Anak gyud ka. Ingnon gyud nimo imong kaugalingon, tudloan nimo imong kaugalingon kinsa iyang master. Self, dili mo katapulan imong master ha? Imong disobedience, si Jesus ang master.
So, maunang, pag si Jesus ang master igsoon, mulaho tayo ka. Kaya even your weaknesses will bow to Jesus. It will bow to Jesus. And because He is your master, in the midst of all your struggles and sufferings in life, you could still be joyful. You could still be joyful because you are very sure nga ang master, it's the master of all, receiving. Not anyone else. It is Him receiving your service. And we find joy in serving Jesus because we serve the owner of our lives. Yes. We serve the owner of our lives. Nga ato ang gininhawa sa iya nakadepende. Pag magsakit ta, sa diyang kusgan pa ta igsuon, murag kita'y tag-iya sa atong kinabuhi, pagkusgan pa ta. Pagkusgan pa ta. Anything nga atong buhaton, limitless, walay boundary, dili makapahimaya sa Dios, buhaton nato. Kay pagkusgan ang tao, siya ang owner sa iyang kinabuhi. Pero sa dihang usa ka adlaw, nagsakit, ma-realize sa tao nga anytime di ay naglatay di ay siya sa kamot sa Ginoo. Nga anytime di ay pwede bawion ang iyang kinabuhi ug diya ka makaingon, you know? Kanang mga sakit no, sa enemy man ginagikan, dili man gyud na sa Ginoo. Sa enemy ginagikan. Pero everything works for good. Even ang sakit gamiton sa Dios. Nga makarealize ang tao. Nga grabe naghanduraw. Grabe nag-enjoy sa kalibutan. Pero pag ma-strike og sakit, pwede makarealize. Ang desire sa Ginoo, makarealize ang tao nga nagpatong di ay ang kinabuhi sa Dios. Nga dili di ay siya ang tag-iya sa iyahang kinabuhi. So kung mauna igsoon, atoan ang hunahunaon nga He is the master and He is the owner of our lives. Maski pag makapoy ta physically sa pagpangalagad igsoon, dili gid ta mo give up. Usually madungog nato sa panimalay, nag-exist ni siya. Ako'y kanta, ako'y sayaw. Ang pasabot ana, ako'y kanta, ako na ganini kanta, ako pag mo sayaw. Ako pag mo kending, ako'y mo jogging. So ang pasabot ana igsoon pag naanay magyaw-yaw ana pasabot iyahan na tanan og tabang na mo. Kailangan na nagtabang. So pag nanay magyaw-yaw ana sa balay, ayaw pod yaw-yawi, no? Mudungag pug ka sa kabug-aton. So pasabot lang gid anang nagyaw-yaw nga ako na tanan. Ako ana, kamo naglingkod lang gyud mo even mo kuwag plato dili ninyo ka ako gyapon. So ang pasabot lang ana igsoon, kailangan na nagtabang nga tao, dili yaw-yaw ang kailangan ana. Kay madungagag kasipok ang ulo ana pag imo pang yaw-yawan. So, buluhaton sa kalibutan igsoon say maghatag yun sa ato ag stress. No, mahatag sa ato ag kakapoy pero dili ingon ana ang buluhaton sa Dios igsoon. Nga ako ana, ako pagani-ani, ako ani. Kay kana tanan igsoon, gibuhat na nato para sa Dios. Ang buluhaton sa balay, pwede na biyaan. Pag mamatay ta, makapahuway na ka. Di ba? Pag mamatay ta, makapahuway na kaigsoon sa buluhaton, sa balay. Pero ang buluhaton sa Ginoo igsoon, treasure kay na para sa Dios. Kay mo unay ihapon niya pag mo atubang naka sa iya. And the good thing is with the Lord, dili siya mo require sa imo igsoon og butang nga dili nimo kaya. Parable of the talents, Matthew 25:14-30, matag usa sa ato alahi ang kapasidad nga gihatag sa Dios. Grabe, kaila kag master siya and the owner of our lives. Pero mo require lang siya og something sa imuha nga gihatag niya sa imuha. Dili siya mo require og pagpangalagad nga wa niya gihatag sa imuha. Pagpangalagad nga iyahang pangayoon sa imuha, siya ra pud taon ang naghatag igsuon. Ang imuha na lang kay willing ka muhatag ana. O kanay mo ang willingness mo turn, mahimong magmalipayon ka nga muhatag ana igsuon. Kay na-realize nimo nga ginapangayo siya sa imuha sa
tag-iya sa langit ug sa yuta. Pero ayaw na kalimti. Kada ganing idea nga dili mo require ang Ginoo og butang nga di nimo kaya, ayaw nagkalimti igsuon. Kay pinaagi ni ana mahimong tinud-anay imong pagpangalagad sa iyaha. Wala ka na pugos. Dili ka mamuyboy igsuon. Di ka mo complain, di ka mo reklamo. Kay kasabot ka nga kung kanai mo ang ginabuhat sa iya, siya ra po'y naghatag ana ug mao lang na ang iyang i-require sa imo. So pasabot kaya nimo nga pagpangalagad. So mo nang ningon ang Biblia, gaan ang mga lagad sa Dios. Gaan. So kung gaan igsuon, malipayon ta nga mga lagad sa Dios. Amen. Kaya iya ra mang i-require, iya lang mang singlon sa atoa kay kadtong gihatag niya sa atoa igsuon. So wala ta ana dinhi nga simbahan. Amen? Ako na gani ani, ako pagyud ana. Ako na gani ani, ako na pagyud ana. Hey, di ni para sa amoa, dili ni para simbahan. No, dili lang ni para sa physical world nga atong makitaan kana imong ginabuhat. Ang mo receive ana apil imong pagpamuyboy, ang mo receive ana the master of all and the owner of your life. Ha? Bantayan nato na ha, brothers and sisters, kada pamuyboy nga ato ang buhaton. Dili imong pastor ang number one masakitan, pero usay masakitan gyud. Usay masakitan gyud. Pero ako ngiingon, sige lang, si Jesus, parang wala kay Jesus yang gibuhat. Kay experience man sad mi ana ni pastor. Mga membro sa simbahan sa una, nga mubuhat lagi, abi nimong tinud-anay, namuyboy na dahil sa patalikod, dungagan pa. Dili lang ang ginabuhat ang kiyaw-kiyaw, daghan pag yung dungag-dungag. Amo lang ni pastor ana, sa Ginoo man siya accountable ana. Dili man na para sa amoa. Muna every time people will give us gift, will bless us financially, mingon ko ani sa inyo ha, wala gid mi ma-feel nga utang na loob. But of course, thankful me. Siyempre, we appreciate that. I-bless ka, no? Alangan, di po ta manhid, no? O di po ta baga kay no, para dili happy. Happy, appreciative me. Pero kanang mo ra siyang utang na loob, niya pag moabot ang panahon, i-blackmail mi nimo. Di sa, hatag ba ako ha? Kada bulan, hatag ba ako? Dako ba ako? Pastor ha? Pag muhatag ka sa kuha, igsoon, thank you. Pero dili ko maka-feel nga utang na loob, nako na siya nga, no? Kay gibuhat na nimo para sa Dios. Di na siya tawhanon. Imong pag-bless sa pastor, sa simbahan, di na tawhanon. Gibuhat na nimo para sa Dios. So kung mo na istoryaha, malipayon ta nga mga lagad sa Dios. Amen? And the last reason, brother and sister, please say, I am joyful serving the Lord. I am joyful serving the Lord. Amen. And the last reason, igsoon, why we are joyful in serving the Lord, it's because the Holy Spirit is living in us. It's the role of the Holy Spirit to give us joy. In Acts 13, 50 to 52, sila Paul ug si Barnabas nag-preach sa gospel sa Antioch in Pisidia. Lahi po ditong Antioch in Syria, na confuse ko ato sa sugod. Lahi ditong Antioch in Syria kay dito namugna ang first Christian church. Pero kani siya is Antioch in Pisidia. And after sa ilang pag-preach, then the Jews stirred up the influential religious women and the leaders of the city, and they incited a mob, riot. Nag-riot sila after sa pag-preach. They incited a mob against Paul and Barnabas and ran them out of town. So they shook, ilang gipadpad. They shook the dust from their feet as a sign of rejection and went to the town of Iconium. And the believers were filled with joy and with the Holy Spirit. See that? Kagrabe sa kagahi sa kasing-kasing sa mga tao, nanaktak na taon si the great Apostle Paul, nanaktak na sa abog sa iyang tiil. Inga na kagahi. Nabay nga na kagahi sa imo ang evangelize, nga nanaktak na ka. Nanaktak na kasi mong buhok. Sa kagrabe kagahi. But they were filled with joy and with the Holy Spirit. Wa sila ng luod, wa sila ng backslides, mga Lord, kagrabe na gani mag-share sa gospel, mamasahi pa ka, magbaktas pa ka, perting hagua, magpabaga, pag yung kagnaong ulaw kay mo approach.
Tapos lalison mi, asa ba imong gahom din ha, Lord? See the believers? Girayot ha. Gusto batuon, gusto bunal-bunalan, gusto prisohon, but they were joyful, serving the Lord. And with the joy of the Holy Spirit, it's the role of the Holy Spirit. Nadawatan nila ang gahom sa balang Espiritu nga naghatag kanilang kalipay. In Colossians 1:11 to 12, gi-encourage ni Paul ang mga taga-Colossae kay kaning mga taga-Colossae na baniog sila nga grabe sila ka-faithful sa ilang pagtuo. Ug tungod sa ka-faithful nila sa ilang pagtuo, daghan pong tao na usab na influence ni sunod sa Dios tungod sa ilang ka-faithful. Og ang Colossae di ay ang nagdala di ay sa good news din is ang co-worker ni Apostle Paul na si Epaphras. Epaphras ang pangalan. Siya ay nag-share sa good news sa taga-Colossians. We also pray, ana siya sa taga-Colossians, we also pray that you will be strengthened with all His glorious power, so you will have all the inheritance, all the endurance and patience you need. May you be filled with joy, always thanking the Father. He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. We find joy in serving the Lord with the Holy Spirit because the purpose of the Holy Spirit is to give God's servant boundless joy. It's the purpose of the Holy Spirit, brothers and sisters. We need the Holy Spirit desperately. Every now and then in my prayer, I will always say, I need you, Holy Spirit. I need your comfort. In John 14:26, gipromise ni Jesus sa iyang mga follower nga sa diyang mubiya siya, He will not leave them as orphans, abandoned like orphans, because He will send the Holy Spirit. And right now, even in our time, the Holy Spirit is here. He is everywhere. So when you are sad, you serve the Lord, you are sad, you don't feel good, ask the Holy Spirit to comfort your heart, brothers and sisters. Because the Holy Spirit is so real. If you feel disappointed, kapag mag-serve ta sa Ginoo igsoon, there are, yes. Being joyful, brothers and sisters, it doesn't mean disappointment, ups and downs are absent. There could be disappointments, ups and downs, but when the Holy Spirit is working in your life, He will help you. He will comfort you. Kay maunay purpose sa Holy Spirit sa imuhang kinabuhi igsoon. Maunang, masking pag-usay ma-discourage ka, pero di gyud ka madayunan pagka-discourage. Imong discouragement dili mag-cause sa imong mag-backslide. Kay ngano ang Holy Spirit man mo touch sa imong heart, muhatag sa imong kusog igsoon. Masig unsa pa imong dangatan. Ako'y nastorya last time. Pastorag dili lalim no nga una sa tanan kay kanang gidefeat nato atong kaulaw mo share sa gospel. Oh, nagpabaga gyud ta. We appreciate those mag-dare gyud mag-evangelize sa mga classrooms or asa pa mo nag-evangelize kadalanan sa jeep. O akong mga madungog diri atong mga brothers and sisters mo sakay jeep kay sa kataas sa biyahe ba traffic kayo mag-evangelize sila. Oh, so we are so that's amazing. That's very amazing. Dili mabutangan. Ang ka-amazing sa imong ginabuhat igsoon. Ug ang next nga lisod igsoon ay lang iingon kay ang mag-consolidate. O ang mag-remain ang kalag dinha sa Ginoo. Maghatag gyud usay sa imo karang maybe uban maka-feel nga nabay pulos ta akong gibuhat, mura magwala na, mura magdili effective. O say mapasanginlan na nimo imong sarili. Basi kulang ka sa training, kulang ka sa kaalam, sabay kulang nimo. No? Nag-usay mapasanginlan nimo imong kaugalingon igsoon. Ako ingon sa ilaha, kabalo mo. Kailangan magpadayon ta sa pag-share sa gospel basin unsa may mahitabo. Kay lisod na gani mag-consolidate, di pag kita mo share sa gospel, managhan pag yun ang malaglag sa impyerno. O kanang mag-remain, although we always pray this with Pastor Glenn, Lord, give us wisdom to consolidate. Anything we can ask from the Lord, right? Lord, give us wisdom, give us ability how to consolidate.
Pero igsoon, masig-on sa pay mahitabo, kailangan magpadayon ang preaching sa gospel. Kaya importante kayo madungog sa mga tao ang mensahe. O daghag testimony, even in this church, nga 5 years ago, na-sharean sa gospel, na-evangelize, wala ni-respond, pero pila ka tuig nangita sila sa simbahan, igsoon. Pertig yun nilang pangita sa simbahan. Oh, nagmuna-muna yun sila pangita sa imuha, kinsa itong nag-evangelize sa ilaha. Kay, ang Holy Spirit, niabot na yun ang time nga, nadutlan na yun sila. Nistorya, ang Ginoo sa ila, og nadutlan na yun sila. Igsoon. And, we will never be discouraged, brothers and sisters. Kay mo respond ang mga tao og dili, ato ang ginabuhat, igsoon, is for the Lord. This is not a requirement for us to be saved. Nangalagad tatungod kay giluwas ta sa Dios. Amen? Dili siya requirement sa simbahan to be in, para masabay ka sa trend, mabilong ka sa church. Oh, kana nga feeling, mo effort yung kag maayo kay para ma-approve ka. No! You are already approved, brothers and sisters. You are already approved before the Lord. O kana imong mga ginabuhat, tanan nimong ginabuhat din ha, igsoon. Bunga na siya sa imong gratitude nga giluwas ka sa Dios. So pag mo na yung mindsetting, no pressure. Whatever happens, ang Ginoo na bahala sa bunga, padayon sa pag-ampo, ang Ginoo na bahala. And it's the purpose of the Holy Spirit to help God's servants endure joyfully. So I ask you, igsoon, it's the purpose of the Holy Spirit to endure joyfully. Dili to endure bitterly. Dili endure bitterly, endure joyfully. Nilahutay nga, malipayon. Dili nilahutay nga napuno na sa kayugot, kalagot, o kasakit. Oh, dili na will sa Ginoo nga pagpangalagad, dili na siya buhat sa balang espiritu. Kanang pagpangalagad nga endure bitterly. Kabalo ka unsa na? Oh, kugihan kaayo, nya bitter na rin kasing-kasing, napuno na din sa kasuko, that is legalism. Legalistic na igsoon. Kabalo ka ng legalistic, pagpangalagad nga walay gugma sa Dios o walay gugma sa uban. Oh, mo nang tandugonon kaayo, luuran kaayo. Oh. No, gamay lang tarog. Sensitive kay si sister o si brother. Kay ang pagpangalagad, dili pinasikad, pinaagi sa gugma sa Dios o gugma sa isig kaingon. Ang gusto sa Holy Spirit igsoon, mulahutay ka sa pagpangalagad nga malipayon. Malipayon. And to be joyful is your choice. Dili ka kapugos ni Pastor Glenn o Pastor Val nga i-entertain ka, nga magmalipayon ka. Wow! Wow! Dili na mo na mabuhat, hindi na mo na kaya igsoon. Ang Holy Spirit na gyud ang bahala sa imuha, mo pasabot sa imuha. Oh, mo touch sa imong heart nga pilion gyud nimo ang magmalipayon bisan unsa pa man. So I will leave you John 15:9 to 11. Message of Jesus to his disciples and of course to us. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in his love. I have told you these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Brothers and sisters, there is an overflowing joy. You want that? Gusto ka na igsoon? Overflowing joy? Kisa ba diri gusto overflowing joy? Overflowing, unending joy, endless, boundless. Way kahumanan nga kalipay igsoon. I tell you, only the Lord can give that. Only the Lord can give that. And I ask you, serve the Lord. Find time. Make yourself available. Do anything to serve the Lord, brothers and sisters. And please, do it with a willing heart and with a joyful heart. Amen?
word to remember. Serving the Lord is the most joyous work of all because we are working for something that is imperishable. We serve Jesus Christ, the Lord of Lords, and we have the Holy Spirit who gives us boundless joy. Serving God is not always easy. Yes, amen to that, I can say. Serving the Lord is not always easy, but it is the joy of the Lord that makes it worth it for those of us who gladly and sincerely serve Him. Is this an amen? Amen.